Welcome back sa ating FB page na free reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from one of our followers na pinipm niya ito sa ating FB page. Kung makikita nyo, 1, 2, 3, 4, apat yan siya. So, kung nanonood kayo sa FB page natin, ugaliing tingnan yung comment section kasi yung kabuuan nito ay lalagay natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Let's do number 1. Two numbers are in the ratio of 3:5. The lesser number is 42. Find the greater number. Maraming paraan kung paano sagutan itong number 1. Ipapakita natin yan para kayo mismo ang mamili kung saan kayo hiyang. Unahin natin si Kanto style. Unahin natin ito. 3:5. Ang ibig sabihin nito, tatlong hati. 1, 2, 3. So, kung tatlo yung isa, 5 naman yung isa. So, this is 4, 5. The lesser number is 42. Yung lesser dito ay ito yung 3. So, ito daw yung 42. Meron tayong tatlong boxes dyan. So, itong si 32, i-divide natin ng 3. 42 divided by 3 and that is 14. Kaya itong mga boxes na to, mga 14 ang laman dyan. Now, since lahat ng mga boxes na nandito ay pareho yung sukat, therefore, dito din sa kabila ay 14 din kada box dyan. Yung tanong, find the greater number. So, yung greater number, ito yung 5. So, i-add lang natin lahat yan. Ilan bang 14 yan siya? 5. 14 times 5. And this is 70, kaya ang sagot dito, 70. Let's do solution number 2. Ito namang si solution number 2, halos pareho lang to sa ating solution number 1. 3:5. Yung 3 ay 42 daw. Now, paano naging 42 yung from 3 naging 42? So, paano natin yan malalaman? 42 divided by 3 and that is 14. So, bale, yung 14 na yan, ito yung pang-multiply natin sa 3. Kung nag-multiply tayo ng 14 sa 3, 14 din ang i-multiply natin sa 5. This will give us 70. Yan na yung sagot. Solution number 3. Yung 3:5 na ratio, pareho lang yan sa 3/5. Cross multiplication tayo. 3/5 equals yung lesser number, so lahat ng mga numerator, yan yung lesser number, nandito ay 42. So yung hinahanap natin ay yung greater number. Let n para sa greater number na hinahanap natin. Cross multiplication, yung n i-multiply natin sa 3, so this is 3n. Yung 5 ay i-multiply natin sa 42, so 42 times 5, this is 210. Para makuha natin yung n or yung greater number, since si 3 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. 210 divided by 3 or 21 divided by 3 and this is 7, yung isa pang 0 kaya 70 or 210 divided by 3 equals 70. Next, number 2. The total area of a cube is the sum of its lateral area and the area of its bases. If the edges of the cube is 4, find its total area. Intindihin muna natin, ano bang ibig sabihin nitong total area, surface area ba to? Mayroong term nito. Cube, ilang mga faces ba itong cube na ito? So, ito yung cube. Lahat ng edges, pareho yan sa given. So, lahat ng yan ay parehong 4. So, wait. Ano ba yung lateral? Yung lateral, mayroon yang 4 na lateral
area. Yung faces ba? Yung nandito. Yan mismo. Ito yung mga lateral, 4. Yung base. Yung nasa baba at yung nasa taas, 2 base. Yan siya. So, in other words, 6 lahat yan. So, kung area ng square, kung edges nito ay 4 kasi yung edges, 4. So, 4 din dyan. So, kung area ng square, 4 times 4 equals 16. Yung isang side ay 16. Yang 16 na yan ay i-multiply lang natin ng 6 kasi nga yung cube meron yang 6 na sides. 16 times 6, so this is 36, carry 3, and this one is 96. Yan na yung sagot. Ulitin lang natin. Edge of the cube is 4. So, yung area mismo na isang side, 4 times 4, which is 16. 6 lahat yung sides, kaya multiply natin ng 6, kaya ang sagot ay 96. Total area of a cube. Next, number 3. If a can of paint will cover approximately 60 square yards, what length of the wall can be painted if the wall is 8 feet high? Yung nasa given, meron tayong yard, meron tayong feet. Depende lang kung saan nyo gusto. Doon tayo mag-focus sa feet, lalo na kung ang mga choices ay puro feet. So therefore, yung given na yard ay i-convert natin to feet. By the way, sa ating private group or yung tinatawag nating sikretong grupo, meron tayong special session regarding sa pinakadetalye sa conversion ba, kung paano ba mag-convert na madaling way sa pag-convert. Now, yung 1 yard ay equivalent ito ng 3 feet. So, yung 60 square yards, so focus lang muna tayo sa yards or pwede nating isulat yung square yards. I-convert natin to feet, therefore, i-multiply lang natin siya in such a way na makancel yung yards. So, i-multiply siya natin sa fraction na yung yard ay nasa baba para makancel lang siya. Isang yard equivalent sa 3 feet. So, yung yard ay pwede na natin i-cancel. Ang matitira is square feet. 60 times 3, this is 180 square feet. Again, yung pinakadetalye yung mga ganitong conversion ay meron sa ating private group. So, pwede kayong mag-PM sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn para sa detalye niyan kung paano ba makasali kung gusto nyong sumali. Now, yung next, kung 8 feet, meron tayong 8 feet high. Itong 180, i-divide lang natin ng 8 para makuha natin yung length of the wall can be painted. Itong sagot ba para masagutan natin yung what length of the wall can be painted if the wall is 8 feet high. So, since itong 60 square yards or 180 square feet, kung given na yung 8 feet high, so kukunin lang natin yung isa. So, paano? I-divide natin 180 divided by 8 and this is 22.5. 22.5 feet. Wala sa choices. Ito na yung sagot. So, none of this. Ito kasing 180 ay product ito sa length at width. So, kung meron na tayong isang side na 8 feet high, hanapin lang natin yung isa din, which is 22.5. Now, ngayon, paki-comment na lang kung meron kayong ibang solutions or may mali ako sa mga na-solve natin dito. Number 4. 1 million is to be divided among the 3 children of a widower in the ratio of 10 is to 12 is to 18. Huwag na tayo mag-drawing kasi masyadong maraming mga boxes ang ma-drawing natin dito. By how much is the largest, so ito yung largest,
share greater than the smaller share. Ito naman yung smaller share. Anong kukunin natin? Yung difference. Let's do solution number 1. Yung difference nila ay 8. I-add natin itong mga ratio na ito. 10 plus 12 plus 18, and this is 40. Itong 40, yan yung pang-divide natin sa 1 million. 1, 2, 3, 1, 2, 3, i-divide natin sa 40. So, focus tayo dito sa 100 na i-divide sa 4. Cancel natin yung 0. Isang 0 sa baba, isang 0 sa taas. So, we have 25. At meron pang tatlong 0. So, 1, 2, 3. In other words, si 1 million, i-divide ng 40, that is 25,000. So, itong 25,000, para masagot natin yung tanong na, by how much is the largest share greater than the smaller share? Kinuha na natin yung difference, which is 8. So, ang gagawin lang natin, i-multiply lang natin ng 8 itong 25,000 natin. 25 times 8, this is 200. At huwag kalimutan yung tatlong 0. In other words, 25,000 times 8, this is 200,000. Ito na yung sagot. Let's do solution number 2. So, kukunin muna natin yung pinaka-total sa kada ratio na nandito. Again, yung total nila ay 40. 40 na hatian hinati sa yung isa ay 10, yung isa 12, yung isa naman ay 18. Now, yung 40, doon natin sa 1 million, i-divide. I-divide natin yan siya. So, meron na tayong sagot na 25,000. Itong 25,000, kung i-multiply natin sa 10, therefore, yung 10 hati, meron siyang 250,000. And then, kung i-multiply din natin ito ng 18, kasi may 18 na hati, so 25,000 times 18, and this is 450,000. Sa mga nalilito regarding sa ratio, ang ibig sabihin nito, yung isa 10 hati, yung isa 12 na hati, yung isa naman ay 18. Ilan yan lahat? 40 yan siya. So yung 40 na hatian, i-divide natin sa 1 million. Ngayon, yung 1 million divided by 40, meron tayong 25,000 sa kada isang hati. Now, kung 10 hati, ibig sabihin 10 25,000, kaya meron tayong 250,000. Yung may hating 18, therefore 25,000 times 18, kaya 450,000. Now, yung tanong dito, how much is the largest share greater than the smallest share? Ibig sabihin lang nito ay yung difference dito sa dalawa. Kukunin natin yung difference. 450,000 minus 250,000. Ang sagot dito ay 200,000. Letter C. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.